Hello there! Kamusta po? Welcome again dito sa ating channel, Our Joyful Journey Canada. So, ayan, New Year, new pasabog ng immigration. Some are good, some are, hindi maganda, especially doon sa mga may gusto na kuhanin yung kanilang mga magulang dito. Kasi isa sa mga unang announcements ni Minister Miller ay yung pagtanggal muna, hindi naman yata ito permanent thing kasi syempre sabi nga nila ang Canada ay all for reuniting families, diba? So tinanggal muna yung pagpoproseso ng mga visas sponsorship para sa parents and mga grandparents. Ayan. So nakakalungkot para dun sa mga workers at sa mga residents na gusto makasama syempre yung mga magulang nila dito sa Canada. Pero at the same time, I think okay naman yung move na yon kasi sa totoo lang hindi naman sa kasi 'di ba ang Canada nga ay marami siyang crisis, may housing crisis, merong crisis sa ekonomiya. Tapos itong mga parents nung iba, especially yung lahi ngayon na sikat, which is hindi tayo for sure. Alam niyo naman 'yan, wag na lang nating i-discuss dito. Yan, ang dami ko din talaga nakikita ng mga nakatatanda na ganun na kinuha siguro nila. So malamang kinuha nila 'yon kasi hindi naman mapupunta dito nang hindi nila i-sponsor 'yon. So ang dami nung nandun pa kami kila ate, pagka naglalakad-lakad yan, isang kulumpon sila ng mga katatandaan. Tapos ito pala ay may nare-receive din sa gobyerno, especially yung mga matatanda na like 60, pagka ganyan old age pension, may na sila dyan, pwede na sila dyan Tapos ayun, pero I think yung mga pagbata pa yung parents mo, parang ang alam ko ay ikaw ang meron kang parang pipirmahan na lahat ng gastusin nila ay ikaw ang gagastos, ikaw ang sasagot, parang ganun. Tsaka hindi sila yata pa pwedeng maka-avail ng mga social, anong tawag dyan, yung mga binibigay ba ng gobyerno, subsidy, parang ganun. Not until maka-reach sila ng age 60. So parang ganun yung nababasa ko, Pero syempre, kung isipin natin yung mga nasa age 60 na yun na dumadating dito, ini-exhaust pa nun yung resources dito sa Canada. Although yung mga anak naman nila ay nagtatrabaho din, nagbabayad ng tax. Kaya nga lang, noon siguro kaya pa ng Canada yung ganon na balikatin ang mga parents na kailangan ng support. Pero ngayon na sabi ko nga nasa crisis, economic crisis din ng Canada, gumagawa naman ito ng paraan para kahit papaano makabawas naman So, I think okay lang din yun kasi ang dami din naman talaga na okay. Bakit hindi siya nabuksan? Ano nangyari? Hindi mo na tinanggal? O pwedeng ibalik? 70 charts, ibabalik na lang. Ibabalik na lang. At least pwede na ibalik. Ayun nga, na nagpapalit kasi kami ng nagpapalit kami ng, or bumili kami ng baterya. Nagpapalit. Magkano ang baterya? 200. Pabuti na lang 55. Pati tax. Kahit paano, tapos na kaming makabayad ng ticket. So may mga extrang bayarin na ganyan kaya naman na din. Ha? Superstar muna tayo o ano? Ikaw, ano sa palagay mo? Kakabit mo muna o ano? Isang pan lang naman dyan sa Superstar. Ayun na lang. Ayan, pupunta muna kami sa sige, tara na doon sa Superstar. Hindi, kailangan ko rin patakbuhin yan kasi 80% lay naman yan. Okay, so kailangan mo nang bumalik tayo. O sige. Okay. So babalik muna kami sa bahay. Kasi magkatapat lang tong Canadian Tire tsaka Superstore Ayan. So sinasabi ko nga na yun, yung mga
extrang pinagkakagastosan pa ng gobyerno. Ayan. Tapos ano pa, yung mga paghihigpit, may mga... Ito na yun. Ito naman niya kung may tumuloy pa, ano, di mo lang Up. Ay, meron na namang Ano? lalaking tumatakbo sa likod. Takbuhan ng takbuhan. Lamig-lamig kasi eh. Wala naman dito. Ayan, kami babalik muna sa aming apartment. So, ayun nga, no. Kasi yung battery binili, kailangan pa muna siyang itakbo pa. So, para mamaya, sakto maitatakbo pa ng ilang minuto pag naikabit na. Tapos sakto nakalimutan natin yung galon ng tubig. Kailangan tayong pakarga para isang labas na lang. So yun, aside from doon, yung mga temporary workers na marai na rin na hindi nila i-allow yung working permit, yung open working permit ng mga spouses, no? Isang malaking bagay kasi yan na may open work permit yung mga spouses. Kaya lang nga, yun nga, isa din yan sa ano kasi, kumbaga isa din daw sa reason kung bakit kulang ang work dito sa Canada na sinasabi nila is because yung stop ka na. Is because yung mga work ay nakukuha ng mga temporary workers. So, ayan, isa din sa paghihigpit yan, ano. Ang alam ko, ang i-issuehan na lang is yung mga under healthcare, tapos under construction, yung mga ganyan. Yung iba, hindi ko sure kung sa agree ay kasama yan. Tapos, merong mga pilot programs din daw na hihigpitan nila. Sana itong kasunod na program. Kasi not naman necessarily mahigpit no, pero kasi nga yung caregiver program na kasunod ay ano yan, PR on arrival. So siguro hihigpitan nila in the sense na baka kasi pag PR ka pa, pwede kang may chance ka pa rin na ma-deport, yun ang alam ko, 'di ba? Ngayon baka gagawin nila is kailangan ka talagang for ilang taon na yun ang work mo talaga, like for example sa caregiving. Kasi mangyayari dyan yung mga PR na a-arrive, baka umiba lang din ng trabaho, maghanap ng ibang trabaho pagka nakita nila na ay hindi para sa akin to. Kasi kaya naman sila papapasukin bilang PR dito sa Canada because yun ang mga may kailangan na na kumbaga ay sa workforce, yun ang kailangan no, yung sa Sector. yung mga sectors na yan ang kailangan sa caregiving sector, sa healthcare. Kaya naman sila bibigyan ng passes para maging PR na. Tapos biglang pag PR ka na, maghahanap ka ng ibang trabaho. Baka meron silang special na ganun na parang kontrata ba. I'm not really sure kung paano yun, pero kasi parang in a way yun lang ang pwede nilang gawin siguro para maging makasigurado na hindi lilipat yung mga landed PR dito sa ibang industriya o sa ibang sektor, ayan. Tapos buti nga lang din at kami under noong pilot program na caregiving, under healthcare pa rin siya, pero alam mo kahit ganun, nakakapag-alala din talaga kasi baka mamaya biglang may pagbabago na naman doon or bigla silang maghigpit. Pero from what I know, yun namang mga naka-apply na at nag-aantay na lang ng PR kahit paano meron naman ng yun. Ang mahirap yung mga susunod talaga, no? Kasi once na inilabas na nila yun, usually automatic nagte-take effect, gaya yung nakaraan immediately, sabi nga nung after nung in-announce yun, wala nang time frame silang or pataan kumbaga. So ayun, ano pa ba yung mga okay na paghihigpit dito sa students, yan tinanggalan na nila ng work permit yung mga hindi na nakaka-renew kumbaga ng work permit yung mga asawa ng
mga student visa dito, no? Tsaka PWG. Yung ibang mga ano na lang, may mga specialized na lang na ang tawag dyan, kumbaga specialization ng pag-aaral na pwede pa rin yung mga doctorate yata, ganyan. Tapos depende pa rin sa pinag-aaralan nila. Kaya kumbaga talagang dinadala na ni Canada yung mga tao doon sa talagang kailangan, pero doon sa mga hindi masyado, yun na yung pinaghihigpitan nila ng gusto na yun. So ayan, sa dami ng magantay pa rin tayo na baka sakali ay mas gumaan na. Tsaka yung para din naman talaga din ito sa PR, mas mabilis na PR approval ng mga naka-apply dito, sa totoo lang. Dahil halimbawa yung mga parents na nag-a-apply, syempre marami din yan, marami din silang aasikasuhin, kumbaga yung sa processing, siya pa yon, di ba? Tapos yung mga yun nga, hindi na pwedeng magkaroon ng working visa, although talagang may mga tatamaan, ganun talaga. Siguro ito yung pinaka nakikita nila na effective way para ma-address yung mga problema sa mapakabagal talagang processing. Kami halos ala pa rin kaming balita dun sa amin, tapos yung iba, sabi nila under caregiver program 2 years na silang naka-apply, ala pa rin. Yung mga ganun, iba naman ang bilis. Kaya hindi mo rin masabi, depende siguro sa province din. So, depende din sa immigration officer. Ayun nga. So, just para lang mapaluwag yung mga yung traffic, kumbaga, doon sa pagpasok ng mga ipoproseso nilang application. Yan ay mga ginawa nila. Ayan. So, antay lang tayo sa mga bagong announcement at hopefully ay umayon sa atin ang mga susunod na rules and regulations. So yun lang, and kami magkakabit ng battery. God bless us always. Thank you for watching.